Magandang gabi po. Ngayon po ay ating sagutin ang katanungan po ni Alice. Ma'am Rose, matagal na niyo po akong follower. Na-diagnose po ako mayroong enlarged liver at moderate ascites. Ano po ang mainam gawin? May herbal po ba dito? Para marami po kayong matutuhan sa mga bagong nakikinig o nanonood sa akin, pwede po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click nyo yung bell para ma-update kayo sa aking health topics. Ganoon din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please subscribe, follow, and like. I-share nyo po ito. Ngayon, sagutin ko ang tanong mo, yung pagkakaroon ng enlarged liver or hepatomegaly at ascites ay maaring nagpapahiwatig na may ilang kondisyon tulad ng sakit sa atay or cirrhosis of the liver. Ito po kasing hepatomegaly, ito po ay medical term sa enlarged liver. Alam natin ang ating atay, pinakamalaking organ sa loob ng ating katawan. Ito ay nasa upper right side part ng ating abdomen, sa ilalim po ng ating diaphragm. Meron itong critical role at marami itong function. Una, nagpa-process siya ng mga sustansya mula sa ating kinakain. At sinasala niya po yung mga lason sa ating dugo. At nagpo-produce siya ng protein para makatulong sa blood clot. At lumalaban din siya sa infection. Ang ascites, ito yung pagkakaroon ng tubig sa tiyan. May connection po yung enlarged liver, yung hepatomegaly, at saka yung ascites, yung tubig sa tiyan. Yung kasing paglaki ng iyong liver at pagkakaroon ng tubig, they occur together. Pag na-damage na yung atay mo, hindi na siya makapag-produce ng enough na albumin. Ang albumin, ito'y protein, tumutulong para manatili yung fluid sa ating bloodstream. Pagka dahil damage sa yung liver mo, ay ina-allow niya yung fluid na tumagas sa blood vessel at mag-accumulate ito sa tiyan. Nagkakaroon ka ng ascites. Ang liver disease, maaring ipa-check up mo, maraming iba't ibang klase ng sakit sa atay. Maring meron kang viral hepatitis, maring nagkaroon ka ng Hepa A, Hepa B, or Hepa C. So, sa pamamagitan ng diagnosis, dyan mo malalaman. Ngayon din, meron pong mga nagkukos ng liver problem kung umiinom ng alak, pero kahit na hindi ka umiinom ng alak, pwede rin magkaroon ka ng liver disease. Ang cirrhosis, ito yung end stage po ng maraming liver problem. Ang ating po kasing atay, nagkakaroon ng peklat pagka nagka-diferensya. Parang sugat, tapos gumaling yung sugat, nagkakapeklat. Ang pangalawang reason din, kaya nagkakaroon po ng liver issue, maring epekto ng sakit sa puso. Pag ang puso mo ay humihina at hindi makapump ng dugo effectively, ito'y babalik sa atay, kaya lalaki yung atay. At maaring meron kang mga baradong ugat sa atay mo. Ang pagbabara niya yon, ang tawag ay yung hepatic vein. Ito po kasi nagde-drain ng dugo mula sa atay, kaya ito ay namamaga yung atay mo. Kaya ngayon, ang liver cancer ay kumakalat sa atay, kaya nagiging dahilan nito ng paglaki ng atay, yung hepatomegaly. Ang simptoma po kasi ng liver problem ay yung lumalaki at nagkakatubig. Kaya kung meron kang feeling of bukod doon sa tubig sa tiyan, meron kang discomfort sa upper right abdomen mo. At nawawalan ka ng appetite, nagsusuka ka, at madali kang mapagod at nangangayayat ka, may kasamang lumalaki ang tiyan kasi nga meron kang abdominal swelling. Mabilis kang pumayat, masakit ang tiyan. Minsan nahirapan kang huminga, nawawalan ka ng appetite. Parang punong-puno yung tiyan mo pagkatapos kumain kahit konti lang. Kailan ma-diagnose yung yung enlarged liver mo?
Kaya nga po ngayon, ang doktor magpe-perform ng physical, yung exam, para sa ganon, halimbawa, blood test, i-check niya yung liver function mo, yung sign of infection, and other abnormalities. Pwedeng ultrasound, CT scan, MRI, para mag-create ng image sa atay mo. Ma-check yung paglaki niya, yung damage niya, o baka may tumor. O kaya sa pamagitan ng liver biopsy. Ito'y maliit na sample ng laman sa atay, tinatanggal, ine-examine niya sa microscope. Tinitingnan yung sign, ang damage sa sakit dyan sa atay mo. Ang pagpalakas po ng ating immune system para makalaban tayo sa sakit, vitamin C. Para mag-function ng mabuti ang ating immune system, mag-take tayo ng vitamin C para protektahan ang katawan natin sa infection sa pamamagitan ng production ng white blood cells. Ito'y pandepensa natin sa mga germs, ito ay sa tulong ng vitamin C. Madali ring gumaling ang sugat mo dahil nagpo-promote ng formation ng bagong tissue. At ang vitamin C tumutulong sa absorption ng iron mula sa pagkain. Pag minom ka ng vitamin C, samaham ng Super B complex, ito combination ng 8B vitamins, nag-ooperate ng maraming health benefits. Maganda ito sa mga kulang sa tulog, mga stressful ang buhay, at kulang sa lakas. Kaya ito'y parehong water-soluble vitamins, magandang inumin ito 30 minutes bago mag-almusal, once a day lang naman. Ang tanong mo, ano ba pwedeng gawin dito sa enlarged na atay at saka yung tubig? No? Ang treatment po ng enlarged liver at saka yung ascites, depende kung anong underlying cause. Ang paggagamot niyan, no, dapat ang doktor, alamin niya kung ano yung underlying condition mo, anong nag-cause ng liver damage mo. Meron ka bang Hepa B, Hepa C, Hepa A? Tapos, kung may virus na nagkukos ng damage sa atay mo, bibigyan ka ng medication. Ngayon, yung para sa maalis yung tubig, yung mga diuretic, ito yung medication para tanggalin yung excess na tubig sa katawan mo. Kailangan bawasan mo yung salt sa kinakain mo para ma-reduce yung fluid buildup. Ang pagtanggal ng tubig ang mga doktor, para matanggal ang large amount of fluid mula sa tiyan mo, kailangan na lang needle o kaya catheter. Ngayon, ito po sa mga severe cases ng liver damage, ay liver transplant. Mahal po yun. Gagastos ka ng mga 3 million dyan to 4 million. Ang prevention po ng hepatomegaly at ascites, una, huwag ka magpataba. Kasi ang obesity, isang risk factor sa fatty liver disease. It leads to cirrhosis. Sabi nga, iwasan mo yung pag-inom ng alak. Isang major cause ng liver damage ang pag-inom ng alcohol. Magpabakuna para ma-prevent ang Hepa A at Hepa B. Ito pa, may pigil din ang pag-spread ng Hepa B at Hepa C. Ngayon po yung mga medication na yan, prescribe ng doktor, at syempre maging aware ka rin sa potential side effect nito. I-maintain yung good hygiene, hugasan mo yung kamay mo regularly para ma-prevent yung Hepa A. Ang ating lecithin at saka yung omega-3, nakakabawas ito ng liver fat, nare-reduce yung inflammation, especially sa liver. Ang omega-3 at lecithin, nare-reduce yung inflammation. Kung may chronic inflammation ka, nagko-contribute sa liver damage yun. Kaya yung omega-3 fatty acid, meron siyang anti-inflammatory property, very helpful ito sa liver condition. Kaya nga po, itry po ninyo, sabi yung, ayon sa pag-aaral ng omega-3 at lecithin, nag-i-improve ng liver fat content, no? Kaya kung meron kang concern tungkol sa liver health mo, please see your doctor. Ang early diagnosis and treatment, napiprevent yung complication. Yung doctor guidance ay napakahalaga. Kaya kung meron kang paglaki ng atay mo at meron kang tubig sa tiyan, pa-check up ka sa doktor. Ang diagnosis nila, malaman yung underlying cause at magre-recommend sila ng appropriate treatment plan. Narito ang ilang mga hakbang na maaring isang alang-alang mo.
Una, tulad na sabi ko, makipag-usap ka sa espesyalista, tulad po ng gastroenterologist, para makuha ang tamang diagnosis at paggamot. Maaari silang magrekomenda ng mga karagdagang pagsusuri, tulad ng ultrasound, CT scan, or blood test. Ang diet at nutrition, kailangan mong baguhin ang pagkain mo. Ang pagkain, mas maraming prutas at gulay, mga whole grain, ito'y makakatulong. Iwasan mga pagkain na mataas sa taba, asin at asukal. Pag-iwas sa alak, mahalaga na itigil agad yan dahil ang alcohol ay nagpapalala ng kondisyon ng atay. Uminom po ng sapat na tubig. Ang kakulangan ng tubig ay ito'y masama. Kaya yung tama, hindi naman sobra, yung tama lang. Tanungin mo sa doktor kung ganong tubig ang dapat mong inumin. Ang medication o reseta ng doktor ay makakatulong sa pamamahala sa iyong kondisyon, tulad ng diuretic para sa tubig sa iyong ascites mo. Meron kang monitoring, regular follow-up sa iyong doktor, mas ibabayan ang kondisyon mo, anong pagbabago sa iyong sintomas. Ang pagsusuri ng possible sanhi, mahalaga malaman ang sanhi ng iyong enlarged liver at ascites upang makapagbigay ng angkop na paggamot. Tandaan, ang mga hakbang na ito ay mga pangkalahatang mungkahi at dapat mong sundin ang recommendation ng iyong doktor. Paalala po sa ating crystal oil, ito'y concentrated po na plant extract, i-reduce yung pain, nawawala po yung pamamaga ng mga muscle katulad at mga buto, tulad po ng arthritis at muscular pain. Pag ito'y na-plus mo sa katawan, pampatulog. Yung amoy niya, nare-relax ka, nare-relieve yung headache mo, tsaka hilo mo. Maalis din yung bara ng ilong pag inamoy mo. Nakiklear yung congestion, nag-improve respiratory health. Merong mga natural remedies, magandang natural remedy sa shoulder pain. May pangkalmanting epekto ito sa digestive system, nare-relieve yung gas, bloating, and stomach cramps. Marirelieve yung pagsusuka mo at pagduduwal. Hindi ka rin kakagatin ng lamok. Tanggal yung kate, no? At hindi ka rin kakagatin ng lamok pag hinaplas mo yan sa balat mo. Ang isa naman po yung activated charcoal. Meron itong medicinal property, meron siyang antibacterial property. Kung ang cause ng liver, infection ay bacteria, nakakatulong po activated charcoal. Pumapatay ng mga bacteria yan sa bituka at sa atay. Na babawasan yung inflammation, activated charcoal na reduce sa inflammation sa tiyan, sa bituka, at napiprevent yung passage ng harmful substances sa daluyan ng dugo mo. Maganda to sa food poisoning, napiprevent yung hangover, at saka drug overdose, at nare-reduce yung pagtatae or diarrhea. Nare-relieve yung kabag mo, yung gas and bloating, dahil nag-absorb ng gas at toxin sa bituka, at nare-reduce din ang bad breath. Kaya ito pong ipaalam nyo po sa akin ang pangalan nyo, yung address nyo, yung CP number nyo, kung gusto nyo magpa-deliver. I-deliver po ito ng rider mula sa LBC. Cash on delivery ito, i-charge po sa inyo ang shipping fee. Dadako po tayo sa ating food portals, 1 John chapter 2 verse 5. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin tayo talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesus Christ. Kaya if anyone obey His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Kaya ito po ibig sabihin, sundin natin ang Kanyang salita. Sundin natin ang Kanyang mga turo. Di ba sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Kaya mabuhay tayo ayon sa salita ng Diyos, ayon sa Kanyang kalooban. Kaya nga, ang obedience, ito yung indicator ng true relationship with God. Kung kiniklaim niyan siya'y nabubuhay kay Jesus Christ, dapat kung ano yung nakalagay sa salita ng Diyos, makikita sa ating action. Ma-reflect yung teaching ni Jesus Christ at example niya sa buhay natin. Magandang gabi po. Nawa ang pagpapala patnubay na Diyos ang sumatin. And God bless us all.